Okay, well, thank you very much. Kumusta kayo mga kababayan ko dito sa Malaysia? Mga friends, relatives, kababayan ko po, mga Filipinos, Filipino communities tayo dito sa Malaysia, particularly dito po sa Sabah. Kumusta tayo ngayon? Today is Sunday, November 16, and okay na naman ang weather condition dito po sa amin, o dito po sa atin, sa Sabah, specifically dito sa Kota Kinabalu City and nearby areas. So far, nag-umpisa tayong araw, ang Sunday po, in a very good weather condition. Maganda yun po. And I would like to invite each and every one of you. No? Hindi lang tayo dito sa Malaysia, mga Filipinos. Hindi lang mga Malaysiano or mga Malaysians dito po. But also, I would like to invite each and every one of you, especially mga overseas Filipino workers sa iba-ibang parte ng mundo po. No? They're working out there, no? Working out there. And of course, ang mga kababayan natin dyan po sa Pilipinas. Kumusta kayo po? I know you're very busy today, no? Dahil nag-umpisa na po, no? Na kanina, nag-start na po ang mga Pilipino po going out to two venues, two areas dyan po sa Pilipinas o sa Manila to participate sa 3 days rally organized by the Iglesia ni Cristo. Later on, let's talk about this thing, and I'm going to show you some of the video clips that I prepared para sa inyong lahat po, so at least you will have the idea. So, busy tayo kaninang umaga. First thing first is na simba tayo, tapos I have some chit-chat with some kababayan natin dito po sa Kota Kinabalu regarding sa incident or event dyan po sa Pilipinas. And I have to do other works, mga storya natin po para sa newspaper namin dito po sa Sabah. For your information, if you want to know, get more details regarding sa Pilipinas, regarding Asian news, regarding local news po sa Sabah, no? Especially today is the start. Second day na po kasi kahapon nag-start na immediately after the filing of certificate of candidacy of all the aspiring candidates for the state election, the 17th state election po. Then officially nag-start na din ang campaign period. Now the campaign period will last for 14 days po, no? 14 days, and after that they will be going for the election or polling day na po sa November 29, no? So first thing first, no? First thing first, I will give you some information regarding the state election dito sa Sabah. Briefly lang ito po, no? And then we will touch on ang ongoing rally dyan po sa Pilipinas. Dyan po sa Pilipinas. So, okay, sige, start na tayo. Sa Sabah, no? Nag-umpisa na po. Yesterday, we saw ang mga kandidato, aspirants to be assemblymen dito po sa Sabah, no? Yesterday they filed their certificate of candidacy. It was carried out peacefully, maganda po, colorful, friendly, and a lot of people, no? A lot of people gathered together with their candidates po, show support to the candidates po sa mga respective registration centers dito po sa Sabah, no? Dito po sa Sabah. And it was a nice, although tiring for the local media dito po, but it was ang atmosphere po is something like merry-making atmosphere, no? Colorful, no? Although there were some chanting, no? Pero walang gulo talaga po. Maganda po, no? Maganda ang the day of the filing of a certificate dito po sa Sabah, no? Especially nandito kami po sa Kota Kinabalu, we managed to cover personally ang mga centers wherein pumunta na ang mga kandidato.
So far, ito po ang latest updates natin about ang Sabah state election. And if you want to know more about ang mga kandidato natin po, kasi they already started campaigning, now you can grab a copy of our Daily Express po, no? Daily Express newspaper, independent newspaper ito po, and we have been here for how many decades already. In fact, I joined sa newspaper namin po way back in, I think, the middle of 80s hanggang ngayon po. So, grab lang kayo. I can guarantee you po, whatever news you want to know, no? You will be able to get it sa Daily Express Sabah newspaper. Okay? And nandito po. Now, a total of 73 seats vacant ngayon po. F for grab. No? F for grab. 73 seats po. We have a total number of 73 constituencies. And then, bawat isang constituency, now you must have one assemblyman. So, of these 73 seats, a total of 596 candidate filed their certificate of candidacy. Out of the 596, 73 lang po vacant seat. Grabe, no? Ibig sabihin, a lot of Sabahans, Malaysian Sabahans po, are very serious in serving ang state nila po, no? Just imagine 73 seats lang vacant, but the number of aspirants is 596. And we are expecting, based on the official records coming from COMELEC, we are expecting that this year's state election will be very tight one. Why tight one po? No? Why tight one? It is because there are a lot of constituencies or areas po wherein ang fight, grabe po, the number of candidates who will be vying for that particular seat, there are some seats even 14 candidates. There are seats 8 candidates vying for that seat. 5, 3, no? Wala tayong yun na one-on-one fight dito po sa 2025 state election, no? So, we are expecting this kind of situation. It is shaping up to be a tight race with multiple corner contests across the state. 4 horses races being the minimum. Ang minimum po talaga is 4. No? 4 yun po, kandidato vying for 1 seat. Ang pinakamataas is 14. 14 candidates vying for 1 seat. Okay? Now, shoutout muna tayo kay Mary Lou Pentodio and Ervy Castro who is watching itong programa natin. So, mga followers natin po, no? I will touch a little bit more on itong election ng Sabah kasi nandito tayo sa Sabah, and of course, our friends natin, mga Malaysian friends, definitely they also want to know anong latest ng election dito po sa Sabah. So, minimum is 4. And one constituency even seeing a 14-way battle. For 1 seat, 14 kandidato. Ang confirmed candidates include, ito na po, mga kandidato po. These are the candidates, 74 independent candidates. 733 from Party Warisan. 73 from Party Warisan. Ibig sabihin itong Party Warisan fielded 73 candidates sa 73 vacant seats. Full sila po ang Warisan. 73. 72 from Party Impian Sabah. No? Ang Party Impian Sabah fielded 72 candidates. Ang ruling party, Gabungan Rakyat Sabah or GRS fielded 55 candidates. Ang Party Solidarity
Tana Airco or Star Sabah fielded 46 candidates. Ang Barisan Nasional or BN political party fielded 45 candidates. And itong Perikatan National or PN fielded 42 candidates. And lastly, ang party KDM fielded a total of 40 candidates. 40 candidates. So far, based on the report, 73 ang Barisan Nasional po. The former government of Sabah under the leadership of Shafi Abdal. Dato Sri Shafi Abdal. Ngayon po, ang incumbent or the chief minister who is now the caretaker kasi na-dissolve ang assembly to pave way for the election, si Dato Sri Haji Jidor, only fielded, ang partido niya po, only fielded 55 candidates. Malaysia Prime Minister Anwar Ibrahim sa Pakatan Harapan Alliance has fielded 22 candidates. The Election Commission said 525 of the candidates are men, 525 lalaki ito po, and 71 candidates babae. Babae. The youngest candidate is age 24 and the oldest is 86 years old. The nomination process covering 73 state constituencies was conducted at 25 centers across Sabah. Confirmed candidates can begin campaign for 40 days until 11:59 p.m. on November 29. So now, campaign period is already officially open. And it will end sa November 28 at the stroke of 11:59. After that po, wala na because few hours after opening of the polling centers po. Election na po. Election na po. And then, I think by 29 midnight, 29, mga 7, 8 o'clock po, malalaman na natin po, who will be forming the next government dito po sa Sabah. So this is how fast ang election dito sa Sabah. 14 days campaign period lang po. Okay? That's the latest dito po sa Nick Talk, the Real Talk with Nico. As I promised, every day I will be giving you some election news dito po sa Sabah. Okay? Ngayon po, now, pumunta na tayo po sa what is happening dyan po sa Pilipinas, especially itong ongoing rallies dyan po sa Maynila. Now, this is a 3-day rally, Now, starting today, 16, 17, and 18. 16, 17, and 18. And as early as around 4 o'clock when I woke up this morning po, I want to check ang mga news natin galing sa Pilipinas. And nakita ko po as early as 4 o'clock. Nakita ko na po may mga live coverages na po, especially itong mga vloggers, social media vloggers dyan po, na nandoon na sila sa Luneta, sa Luneta, and they started doing their live coverage, And nakita natin na dahan-dahan dumating na ang mga tao. But based on the social media reports, now there are quite a number of Filipinos who will be participating itong rally, 3 days rally po. Nandoon na po as early as yesterday. Natulog na sila po dyan sa Luneta Park. Dyan po sa Quirino Grandstand. Sa Quirino Grandstand. Pagdating naman alas 6-7 o'clock, malapit na mapuno ang Quirino Grandstand. Ang daming tao na po. Ang daming tao na and expectation nga, expectation will be something around 300,000, but others are saying it might reach 1 million people.
hanggang mamayang gabi. Hanggang mamayang gabi. Dahil po, ang official opening of this 3 days rally will start at 4 p.m. mamaya. No? 4 p.m. mamaya. May mga programs na po. But now, as early as lunchtime, nakita na natin po, they are preparing, and I think some areas, kasi 2 venues ito po. One will be held in Quirino Grandstand, dyan po sa Luneta, and the other one will be at the EDSA Shrine People's Power Monument. No? Dalawang area ito po. And dalawa ito will be officially open by 4 p.m. mamaya, itong hapon po, no? But may mga musical numbers na po, no? Entertainers at 1 o'clock, 1:30 yata nag-start, and hanggang 4 o'clock yun po, kasi mag-start na talaga ang program at 4 o'clock. Daming tao na po, both dito po sa Luneta, at saka the crowd is starting to thick, no? At starting to thick po dyan po sa EDSA Shrine, People's Power Monument. So, expected din po, it will be a big crowd. The Philippine National Police personnel, ang Armed Forces of the Philippines natin po, and other authorities po, no? Nandyan po, standby for any eventualities. But it was made clear both by the AFP and the PNP po that maximum tolerance, they will adopt the maximum tolerance po. And ang mga police, mga men in uniforms po, will not mix with the crowd. Sa labas lang sila po. Sa labas lang sila. No? Sa labas lang sila po. And in the event there is something will happen, I hope it will not happen, then they will move in and disperse. Huh? It is a peaceful rally. Everybody is talking about, we want it done peacefully po. Kagaya sa Luneta, ang theme nila is transparency for better democracy. Diyan naman po sa EDSA, ang ano nila, peace, stability, and transparency. Wala itong political color, no? Wala itong political color po. But everybody are invited to participate. No? Bata ba, middle age pa, senior citizens ka, anybody can participate, provided they will keep the rally peaceful. Peaceful po. So, yon ang importante. Kasi pangit na po if it will not be peaceful. And that is not the intention of the organizers po. No? The organizers. Alright, later on, I will share with you, no? I will give you some news. I am still monitoring ang ongoing preparation ng rally at 4 p.m. po sa online, coverage coming from the national media. But in the meantime, let me share with you some footages. And first footage I'm going to share with you po, nakuha ko ito po sa programa ng SMNI, wherein they managed to interview some people po, asking ang reaction ng mga tao tungkol itong scheduled rally for 3 days. And let's watch and listen to this video clip po. To this video clip. Sandali po. Okay. Nandito. You hold on, ha? You hold on. Alright. Nandito po. Corruption po talaga yan. Hold on, ha? Hold on. Start tayo sa umpisa. Dapat ina-actionan din po ng gobyerno natin yan. So, I think na kasama din po talaga
dapat talaga may puso yung, na isipin nila na dapat magtulong sila. Dapat lahat talaga, lahat sila reunion sila lahat na kailangan talaga ganito mangyari. Naninervyos dahil baka umabot sa gobyerno natin. Siyempre dapat naka-ready sa ganon. So, naka-ready naman. Kaya lang, siyempre yung mga gumagawa, sa nakita ko yung mga parang contractor, ganon, hindi nila ginagawa ng tama, kumbaga, dahil puro substandard yung ginagawa nila. Siyempre, hindi naman nagkakaroon ng corruption kung hindi sapuatan lahat yan. Diba? Hindi mo mabubuo yung corruption kung hindi mabubuo yung kompletong sila lahat magkakasapwat. Nangyari kasi si Marcos kasi medyo late na eh. Ngayon lang siya, di ba siya nga nag-expose. Napaka-common sense naman siya nga nag-expose niyan eh, di ba? Kung hindi niya in-expose siya, paano natin malalaman yan? Di, wala na. Di ba? Lubog na ang Pilipinas. Kaya nga nag-expose, tapos sa kanya ibinabalik, di ba? Siyempre yun na lang ang nakikita kong parang nila, para may masabi lang sila, para magkagulo yung mga tao, di ba? Para sakaling magkagulo, may stop na yung parang sila, parang binakasuhan sila. Yung mga politician talaga kailangan i-action. Kasi yung mga ganito, it takes decades nila matapos or not. Kaya sana. Nag-corruption siya? Ayun po kasi kaya dun po yung pondo nila dun. Minsan ikukunin, minsan alam mo naman politician iba, greedy for their money. Parang quote. Bakit quote? Kasi yung kalikasan kasi natural disaster na kasi siya. Pero dapat kasi pagkahandaan natin yung natural disaster na yan. Kasi hindi naman natin yan mapipigilan. Pero pwede natin solusyonan. Alright, yan po, narinig natin one or two or three of them talking about how they feel about sitwasyon ngayon sa Pilipinas, itong mga bata, no? And then, some are positive, some supporting ang administration, and yes, they have the right, no? They have the right po, no? But in totality, if you look at the situation na po, karamihan ng mga Filipinos, no? Karamihan ng mga Filipinos, they are very angry. Not only disappointed, but very angry dahil po what is happening sa Pilipinas ngayon. Diyan ang katotohanan, whether you like it or not. No? Whether you're supporting the other side, the other camp, or on the other camp din kayo po. Ang bottom line dito po, galit na ang mga Filipino because of this corruption. Sino nag-expose? No? Ang importante dyan po, ganito ang sitwasyon sa Pilipinas ngayon po. Ha? Hindi lang ang buhay ng mga Filipino apektado, our daily lives, no? Hindi lang ang daily lives po, but ang ekonomiya ng Pilipinas apektado po. You just imagine, even ang exchange rate natin po, US against or peso against US dollar po 59 na po. And there is a big possibility maybe before the year ends po mas lalo na yan magtaas. Kung magtaas yan po, it only shows na ang value ng peso natin, ang ekonomiya natin is badly affected. Kung badly affected na po ang ekonomiya natin po, anong ibig sabihin niyan po? Ang mga presyo din po, magtaas na yun po. Na? Mabuti lang kung magtaas ang mga sweldo natin. Hindi. Mabuti lang kung may mga sideline pa, mga ordinaryong Filipino. Mabuti pa ito, mga politicians natin. No? Malaki na ang sweldo nila. Monthly salaries of by the 100,000. No? Mga politicians, legislators, senators, congressmen natin po. No? Mga contractors natin, malaki ang proyekto nila po. Pero mga ordinaryong Pilipino, kung magtaas na naman ang presyo po, kawawa talaga tayo. Yon ang reality. Realidad yon po. What is happening. And dahil dyan po, galit na galit tayo po. Bakit pa galit tayo po? Dahil July pa ito po. Sabi ni BBM, mahiya naman kayo.
Pero hanggang ngayon po, July, August, September, October, November 16 na tayo ngayon po. Masking isa sa kanila, wala pa po nakulong. Kaya nga, sigaw ng mga tao, ikulong ang mga magnanakaw. Ano ang promesa nila? Ang Ombudsman, ang DOJ, ang ICI, before Christmas. O sa December na po. Wala daw Merry Christmas itong mga tao. We still don't know po. And we have been shouting kung sino ang mga mastermind. Everybody is covering up. Covering up. Mas lalo na galit ang mga Filipinos ngayon po, yung lumamas na ngayon si former Congressman Saldico. Wherein siya na mismo po is telling na ganito, nagbigay ko ng pera, 25 commission sa presidente. By the billions. Hindi lang millions po. By the billions. May corruption allegedly based on the revelation ni Congressman Saldico na involved si President Ferdinand Marcos Jr. At saka ang pinsan niya po, ang first cousin niya, si former Speaker of the House of Representatives, si Representative Martin Romualdez. At yan pa, mga tao nila po. Just recently, 2 days ago po, lumabas na po, umanta na po si Saldico. Yun, nag-realize na siguro si Saldico po na he is being made as the scapegoat. Sacrificial lamb. Lahat na lang sa kanya po ang akusasyon. All the blame sa kanya po. Siguro nag-realize si Saldico na hindi pwede ito po. Because I cannot do this big corruption po, amounting to billions and trillions of pesos po, kung siya lang mag-isa. Which ang mga Filipinos, if I'm not mistaken, we agree, hindi pwede isang tao lang. Hindi pwede hanggang dyan lang po sa congressman o sa senado. Mayroon pa yun po sa itaas. And ngayon lumalabas na po. Now it's coming, the truth is coming out. Although it pains, but the truth is truth. It hurts, but yon ang katotohanan. Ano naman depensa ng gobyerno ngayon? No? Based on the social media and national reports that we hear, sabi ang gobyerno, rubbish daw po, basura daw po ang mga allegations, mga statement ni Saldico. Kung totoo ang mga allegations ni Saldico, sabi ang Malacanang, uwi siya dyan po sa Pilipinas and take his oath and show evidence to prove his allegation. Sa palagay ninyo po, or sa gobyerno, let me ask this question. Do you think he will do that, si Saldico? Uwi siya po. Knowing the fact that ang buhay niya po under threat, hindi lang ang buhay niya po, at saka ang buhay ng pamilya niya po. Do you think he will do that? Mayroon nga, lumabas dyan po sa mga balita ngayon po. Even some politicians are saying, do not do that. If you don't want that, we will have, ang Pilipinas will have another Saldico International Airport. Anong ibig sabihin yan po? Very simple. If you don't understand, correct me if I'm wrong, pero para sa akin po, it is reminding us what happened to the NAIA. When you talk about NAIA, is Ninoy Aquino International Airport. Namatay si Ninoy Aquino
he was assassinated when he went home. And ngayon, pangalan ng Manila Airport, International Airport natin po, they changed it into Ninoy Aquino International Airport. So may mga jokes na ngayon, kung gusto daw ni Saldico, magpalitan naman ang pangalan ng NAIA, change it to Saldico International Airport po, then go home. No? Is there any way? Is there any way? Kasi nakita ko noon sa mga Blue Ribbon Committee, they allow ang online participation sa hearing. And they took the oath itong mga resource persons po. But kay Saldico, the other day, yun sana ang plano ni Senator Ping Lacson, but last minute they changed it po kasi maraming problema, hindi daw pwede po kasi hindi siya nag-take na oath. Pero previously, hindi ba mayroon yun nag-take ng oath ang resource person when they are accusing si former President Rodrigo Roa Duterte about itong tao, no? Involved sa EJK ba yun? Sa EJK na inahanap daw mga tao ni Duterte to kill him. Kaya nga, he went out in hiding. And then lumabas siya sa Blue Ribbon Committee. He took his oath. Siya ba yun? Or basta mayroon niya nangyari? Correct me if I'm wrong. Pero si Saldico, hindi pwede. I suspect, when he was, si Senator Ping Lacson was negotiating with Saldico to go for online participation sa previous Blue Ribbon Committee hearing po, siguro, nagsabi na si Saldico, okay, I'm going to participate online, I will reveal the truth. So, revealing the truth means naming, connecting BBM and Martin Romualdez dito po sa anomalya. 2025 national budget as well as dyan po sa flood control projects po. So dahil dyan, they stop it. Posible yan po, di ba? It is possible. Maybe that is the reason why. So instead, since he was already blocked, siguro nag-isip si Saldico, kung ganun man, lahat na lang ang kasalanan sa akin, alright, I will come out with a video statement. Kaya nga, part by part, lumabas ng part 1, kahapon or the other day, lumabas ng part 2, which I, part 1 and part 2, I also shared it video dito po sa programa natin, Nick Talk, The Real Talk with Nico. I'm still awaiting for part 3. In the event na mayroon na tayo copy ng part 3, then mga followers natin dito sa Nick Talk, The Real Talk with Nico, I will make sure that you will be, I'm going to share that video clip sa inyong lahat po. Yun po ang sitwasyon. Alright? So, okay, punta muna tayo dito. Another video clip po. Ang sitwasyon. Sitwasyon, saan ba ito? Quirino Grandstand. Ano ang situation sa Quirino Grandstand as of early this afternoon. Nandito po. Let's watch and listen to this. Watch kayo po, mabuti, Tingnan ninyo ang number of people. This one, early in the afternoon ito po, na news coming from SMNI. Let's watch and listen to this. So, as of 1 p.m. ayon sa Manila DRMO, ay umabot na sa 45,000 yung mga nandito. Yung crowd estimate sa Luneta at Grandstand sa Manila para sa 3 araw na may for rally laban sa korupsyon. At nakita natin, Franco, sa bahagi ng Catolo, that Cause Boulevard ay patuloy yung pasok ng mga tao dito sa Quirino Grandstand. Matindi yung sikat ng araw dito, Franco. Halos lahat may business na pa yung habang yung ibang narito ay nag-set up ng tent para daw hindi sila mainitan. Kasabay ng mainit na panahon, Franco, ay itong mainit silang sigaw ng katarungan at yung hagad nilang mapanabot itong mga kura. Bilang taxpayer daw, yung mga nakausap natin dito, especially yung mga nagtatrabaho na gusto ngayon sa Luneta at sa Quirino Grandstand pa,
Quirino Grandstand na Franco, ang sabi niya bilang kaya kailangan silang makialam o kailangan nilang makialam sa usapin ng katiwalian. Yan ay sa gitna ng doon ng mga nakahulgar na anomalya sa flood control project. At sa mga nakasulat dito, Franco, sa kanilang naka-placard, ang mga rallies, yung mga nandito ngayon sa rally, ay itong mga pinunong gahaman sumisika sa bayan, expose the deeds of evil, pera ng bayan ibalik, mga kurakot, APS. Karamihan naman sa mga nandito mga supporter ay mga nasa around lang daw po, nandito lang sa paligid ng National Capital Region. Pero kanina lang ay may nakausap tayo yung mga taga-Bulacan. Alam naman natin sa Franco na kami sa mga reported na mga ghost project ay dyan nakalocate o dyan po matatagpuan sa Bulacan. So sila yung talaga mga nandito, maaga pa lang, alas 5 pa lang daw yung nakausap natin si Ate Tad. Salit pa nung alas 5 na umaga sila narito po para makaisa nga dito sa panawagan kontra corruption. At ang balak nila, singa 3 days itong rally, ay dito na sila matutulog. It's either mag-put up to ng tent, magkakamag-anak, o mag-section daw sila sa hotel na malapit dito. Bandang alas 4 ng hapon, Franco, ay magsisimula yung parang main program nila ng dito sa Quirino Grandstand na in-organize po ito ng INC o ng International Peace Corps. At yung kanilang paanyayaan ko sa lahat ng mga religious group, sa lahat ng mga talagang concerned citizen na makita at dito sa kanilang gali. Kasi ang sabi nila, this is open for everybody. Walang religion, walang kulay or kahit sino ay welcome na makita dito sa Philippine Project. Maginawan sa KOJC, alam naman natin, Franco, na yung KOJC na isa sa mga prominente religious group sa buong mundo nakikita po sa mapayapang panawagan kontra corruption. Ang sa mga supporter ng walang untoward incident na i-report dito sa Quirino Grandstand, ipagiging mga supporter payapa at wala namang gumagawa ng gulo. Maliban lang yung kanina Franco, may mga pulis na pinaalis sa gitna ng rally dahil sa kanilang mga bit na baril. Yan, inaasahan, sabi ng isang speaker kanina sa stage, pinaalis nila yung mga pulis kasi ayaw nilang mga may armado na isa sa kanilang rally. Inaasahan ang rally ngayong araw ay magsasara mamaya alas 10 ng gabi at nag-rerosion ulit bukas kwenta alas 4 ng hapon at ang rally na hanggang magpupunclude sa araw ng Monday. Franco. Yes. Alright, yun po ang latest video clip mayroon tayo po, and yeah, I'm watching on the other side sa TV dito po na ganun pa rin, mas lalo na marami ang tao dumating dyan po sa Quirino Grandstand, no? So no untoward incident reported as of early this afternoon. That's big news, very good news yan po, and sana lang po tuloy yan po hanggang the last day of the INC rally, no? That will culminate sa Tuesday. Now is Sunday, Monday, and Tuesday po, no? Sa 18 po, no? Maganda ang notisya that we are receiving, and sana po tuloy-tuloy na ito po, walang disturbances o walang chaos reported, to be reported or reported dyan po sa rally, because this is what we want. We want a peaceful rally. And of course, at the 10 o'clock mamaya, itong Quirino Grandstand, they will stop ang rally nila and it will continue the following day. So, ibig sabihin po, karamihan ng mga participants sa rally will be staying overnight dyan po sa Quirino Grandstand. And same thing goes dyan siguro po sa, medyo mahirap siguro sa EDSA, no? Sa People's Power Monument, dahil wala silang busy. Kasi ang road dyan po is very busy. And, but anyway, we'll see po. Mayroon pa tayo dito isang video clip, and I want to share with you ang report coming from SMNI on the situation or situational report. Ito po, coming from dyan po sa Extra Shrine, sa People's Power Monument area. Alright, let's watch and listen to this video clip that I have prepared for all of you. Nandito po. Magandang hapon ka-partner Jade at ka-partner Franco. Nandito nga tayo ngayon sa People's Power Monument kung saan ay kanina nga na
certain parties kasi parang ayaw nilang tumuro to certain people. But from September 21, may mga natutunan na tayo eh. Actually, dati pa natin alam, pero ngayon mas lumiwanag sa mas maraming tao. So ngayon po, tao po ang mananagutin natin. Sistema po ang pananagutin natin. Dalawa. Kasi nung September 21, parang yung sistema lang ang gusto nilang panagutin. Tama naman yun. May mali sa konstitusyon, may mali sa ibang batas natin. Pero yung sistema po, tao ang gumawa eh. Tao ang umubusok. So ngayon po, tao ang pananagutin natin. And ang pananagot, hindi po yung sabihin violent. Legal po, sagutin nyo kami dahil ang mandato po nila nang galing sa taong bayan. Kaugnay naman sa paglalagay ng barbed wire sa paligid ng Malacanang bilang paghahanda sa mga kilos protesta, sinabi ni Bondok na hindi ito kinakailangan at nagdudulot lamang ng maling interpretasyon na may banta sa seguridad. Idiniin niyang walang planong lumika ng paguluhan ang grupo at naninindigan silang ito ay isang peaceable assembly na ginagarantiyahan ng konstitusyon. They don't have to do that, but can you blame them? No? Kasi remember, the source of all authority emanates from the people. No? So kung the people decide later to exercise their right, no? Peacefully, pero in sheer numbers, may threat yan sa kanila, no? Perceived threat. They shouldn't be threatened. Pero meron silang understandable na perceived threat. So, they did something very expected. Pero kung ako po yung presidente, hindi ko nagagawin. Kasi wala namang violent dito. Jade Franco bilang isang artist, sinabi ni Bondok na naniniwala siya sa kapangyarihan ng sining at musika upang magdala ng mensahe ng pagkakaisa. At ilang sandali na nga lang, no, 1:00 ng hapon ay inasang gaganapin na o isisimula na yung programa dito nga sa entablado ito na nasa aking likuran. Sisimulan ito ng mga kantahan kung saan merong inimbitahan na ilang pinakasikat na mga performers sa bansa upang tumulong magpalaganap ng mensahe ng pagkakaisa kontra korupsyon. At 4:00 naman mamayang hapon ay magbibigay nga ng talumpati ang ilang opisyal o ilang pang mga ordinaryong Pilipino dito nga sa EDSA People Power Monument Rally. Alright, yun po ang sitwasyon dyan po sa People's Power Monument. And it's just a matter of less than 1 hour. Mag-umpisa na yan po. Both sa Quirino Grandstand at saka sa People's Power Monument ang programa po, no? 4 o'clock, simultaneously po mag-start. And ongoing ang interview ngayon po sa Quirino Grandstand kay former Congressman Mike Defensor, no? And sige lang, I will continue to monitor. And kung mayroon mga malaking balita po, I will make sure that kayo, mga followers ko dito po sa Nick Talk, The Real Talk with Nico, I will make sure that you will be properly informed. I might not be able to give you the breaking news, but definitely you will get the news po para at least hindi tayong ignorante or will not be behind of what is happening dyan po sa Pilipinas, especially itong ongoing 3 days rally organized by Iglesia ni Cristo. Iglesia ni Cristo. So siguro, in the meantime, hanggang dito na lang muna. And kung ano man, I will make sure that you will be informed. So, standby lang kayo po in case something happens. Yung mga balita po, in terms of balita, in terms of negative news. Sana lang po lahat ang mga news that I'm going to give you, lahat na lang mga good news po, no? Sigaw pa rin ang mga tao sa mga Filipinos, hindi lang dyan po sa Pilipinas, mga Filipinos din dito po sa Malaysia, particularly Sabah. Sigaw din kami lahat that ikulong ang mga magnanakaw. Hindi pwede po, hindi pwede si Saldico lang po. Whether we like it or not po, Saldico has something to do with this thing. Whether we like it or not. He committed a crime. Sino nagplano yon po? Mas mataas pa yon kay Saldico. And he has to pay that crime. Sino nakutos?
Mas mataas pa ito sa itong tao, second tao, yung mas mataas pa kay Saldico. Sino yon? Alam na natin. They have to pay. At saka, yun na, sa mga senator ba, mga congressmen ba, mga contractors and other government officials po. Ha? Other government officials. Yun talaga. At this, we can see the picture what is, kung paano na po, no? Kalimutan na natin siguro, for me, wala na akong hope dito po sa Blue Ribbon Committee, especially dito po sa ICI. Because the ICI, it's not a public hearing. They are not conducting public hearing. Although, a few weeks ago, they already mentioned that they will make it public. But it seems, wala nang notisya tungkol yun, public hearing coming from ICI. They just want us to believe everything what they say during the briefing. So, problema talaga yun po. Plus, itong mga allegations, mga statements, video clips coming from Saldico po, if I'm not mistaken, whether we like it or not, a lot of Filipinos now believe ang mga allegations ni Saldico. Although, he has to pay also ang crime he committed. Hindi pwede po. Hindi pwede po. He will not pay for the crimes. Dami din siyang pera na kuha sa atin po, ang taxpayers' money. Kung hindi, dahil sa kanilang tatlo, the one who worked for it, the one who planned it, and the one who directed them to do it. Yun po, for me, that's the mastermind, the three mastermind. So siguro, okay, hanggang dito na lang tayo. In the meantime, once again, I would like to say thank you very much for making me a part of your day today, especially ngayon Sunday, should be a family day. Pero dahil sa rally, medyo busy din tayo, no? Monitoring itong sitwasyon dyan po sa Pilipinas. And I don't mind, kasi importante ito po. It involves ang buhay of every Filipino. So with this, Malaysia, Sabah, the Philippines, God bless us all, and I'll see you in my next episode. Bye, take good care, and I'll see you in my next episode. I love you, and Godspeed.